Nilapitan niya ang portrait. Dahan-dahan na lumapit siya ng sapat para makita ang bawat tingin ng mga mukha sa larawan. Isang matalim na kirot ang bumangga sa dibdib niya. Hindi siya makahinga. Bakit kasama mo ang lalaki niya sa litrato na yan? Tanong ni Rom. Hindi niya kayang lakasan ang boses niya, pero ramdam sa bawat piraso na salita ang galit at pilit niyang nilulunok. Siya yung lalaki ni Eva. Siya yung lalaki na kasiping niya kagabi. Walang sagot. Nanatili pa rin na nakatalikod sa kanya si Amanda. Hindi nagtagal, nagsalita na ito. Asawa ko siya. Sagot ni Amanda, walang bahid ng emosyon. Parang walang narinig si Rom. Parang biglang tumigil ang ikot ng mundo. Lumunok siya at napaatras. Asawa? Ibig sabihin, ang lalaking dahilan ng pagkasira nila ni Eva ay asawa ng mismong babaeng nasa harapan niya ngayon? Teka, anong ibig mo sabihin? Asawa mo? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Rom. Tumalikod si Amanda. Sa wakas ay humarap. Siya ang asawa ko. Si Marco Alcantara. 2 taon na kaming kasal. Hindi kita maintindihan. Singhal niya. Alam mo na pinagtataksilan ka ng asawa mo? Huwag mong sabihin, kilala mo rin ako. Ano ba talagang totoo, Amanda? Nilingon siya ni Amanda ng diretso, pero sa kabila ng tensyon sa tanong ng lalaki, nanatili siyang kalmado. Bakit hindi ka muna maupo, Rom? Alok ni Amanda, mahinahon pa rin ang tinig. Let's have breakfast first, at ikukwento ko sa iyo ang lahat. Sandaling tumigil ang mundo ni Rom. Tumitig siya sa babae, pilit binabasa ang ekspresyon nito kung may panlilinlang ba o isang larong ayaw niyang salihan. Pero ang nakita niya ay isang matang pagod, hindi mapaninlang, kundi puno ng sugat. Saglit siyang natigilan, pero sa huli dahan-dahan siyang tumango at sinunod ang sinabi ni Amanda. Tahimik silang lumakad papunta sa dining area. Umupo sila sa magkabukod na dulo ng mesa. Sa harap nila may mainit na sinangag, itlog, longganisa at 2 tasa ng kapeng bagong timpla ang nakapagitan. Hindi agad kumilos si Rom, tila wala sa sarili. Hindi niya mawari kung paano siya dapat umasta. Ngunit sa wakas, kinuha niya ang kutsara at tinidor at nagsimulang kumain. Mabagal, parang sinisikmura pa rin ang lahat ng revelasyon. Si Amanda, kalmado lang, maayos ang pagkilos, parang sanay sa pagtatago ng damdamin. Matapos ang ilang subo, siya na ang nagsalita. Hindi aksidente ang pagkikita natin kagabi, Rom. Panimula niya. Pero hindi ko ring inasahan na sa ganoong paraan kita makikilala. Anong ibig mo sabihin? Maingat niyang tanong, sinisikap maging kalmado kahit ramdam niyang may paparating na hindi niya inaasahan. Tumingala si Amanda at tumitig sa mga mata niya. Hindi matigas ang tingin, pero seryoso, may lalim. Gaya na sinabi ko, 2 taon na kaming kasal ni Marco. Umpisa niya. Noong una, masaya kami. Simple lang ang buhay pero sapat. Pero nagbago ang lahat nung hindi ko siya mabigyan ng anak. Napatingin si Rom sa mga kamay niya. Hindi siya sigurado kung anong mas ang nararamdaman niya. Galit, awa o gulat. Lagi kaming nag-aaway. Dagdag ni Amanda. Maliliit na bagay. Lalaki. Tahimik siyang tao, dati. Pero naging mapanumbat. Parang lahat ng galit niya, ako na lang ang pinagpupuntunan. Pero tiniis ko, kasi mahal ko siya. Akala ko, face lang, lilipas din. Humigop siya ng kape tsaka bumuntong hininga. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Patuloy niya, ako ang nagbigay sa kanya ng lahat. Lahat. Damit, pagkain, tirahan, koneksyon, pati posisyon niya sa negosyo, ako ang nag-ayos.
Sabi ko tutulungan ko siyang tumayo sa sarili niya. Gusto ko, pag pinakilala ko siya sa pamilya ko, maririnig nila na, wow, he's worthy of Amanda. Pero hindi nila yung sinabi, kahit kailan. Napakagat ng lapis si Rum. Ramdam niya ang bigat ng kwento. Ramdam niya kung paano sinubukang maging matatag ng babaeng kaharap niya. At niloko ka niya ng ganun-ganun lang? Tanong ni Rum, halatang hindi pa rin makapaniwala. Bakit hindi mo siya hiwalayan? Mayaman ka naman pala. Kaya mong tumayo mag-isa. Napangiti si Amanda pero malungkot. Akala mo madali, no? Marahang sagot niya. Pero hindi. Kasi kapag hiwalayan ko siya, para na rin akong umamin na mali ako. Na mali ang pinaglaban ko, na tama ang mga magulang ko, na sinabi na nila noon pa na huwag ko siyang pakasalan, na hindi siya para sa akin. Pero Amanda, Pinutol siya ng babae. Alam ko, Rum. Alam ko dapat na hindi ko na pinatagal. Pero alam mo ba ang pinakamasakit? Hindi ang panloloko niya, kundi ang pakiramdam na baka nga ako ang may problema. Baka nga sa akin ang diferensya. Dahil nga hindi ko siya mabigyan ng anak. Napaiwas na ng tingin si Amanda sa kanya. kaya hinahayaan mo lang siya na lokohin ka? Kahit ikaw naman pala ang nagbigay ng magandang buhay sa kanya? Matigas at madiin na tanong ni Rum. May panginginig sa boses niya at hindi lang galit ang dahilan, pati pangihinayang at sakit. Hindi lang para kay Amanda, kundi para sa sarili niyang pagkawala. Tumawa si Amanda. Mapait. Aanhin ko ang panunumbat na yun kung susumbatan din naman niya ako na hindi ko siya mabigyan ng anak. Tinignan niya si Rum ng diretsyo. Alam mo ba kung ilang beses niya akong tinanong? Para saan pa ang mag-asawa kung hindi din naman mabubuo? Paulit-ulit, tuwing gabi. Para akong silang plaka na nagpapaliwanag habang siya, unti-unti na pala akong binibitawan. At gaano ka kasigurado na ikaw ang may diferensya? Tanong ni Rum, hindi na maitago ang tensyon sa kanyang boses. Paano kung siya pala? At kahit sabihin pa natin na ganun na nga, hindi pa rin sapat na dahilan yun para lokohin ka niya. Para mangaliwa siya sa'yo. Lumingon siya kay Amanda, mariing nakatitig. Hinayaan mo siya na gawin yan sa'yo. Hinayaan mo siya na magloko, kaya nahanap niya ngayon si Eva. Kumidot ang boses niya. Ang girlfriend ko. Nagpantig ang tenga ni Amanda sa huling sinabi ni Rum. So you are blaming this to me, Rum? Kasalanan ko bang mas pinili kong manahimik? Kasalanan ko bang umasa kung magbabago pa siya? Hindi agad sumagot si Rum. Tahimik, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Pareho silang sugatan, pareho silang niloko, at pareho silang nagkahanap ng dahilan kung bakit kailangan pa nilang kayanin. Hindi kita sinisisi. Marahang sagot ni Rum makalipas ang ilang segundo. Ang sinasabi ko lang, sayang ka. Sayang ang isang tulad mo na handang ibigay ang lahat sa maling tao. Pareho lang pala tayo, Rum. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Nagbigay, nagmahal, nasayang. Tahimik si Rum. Kumurap siya ng ilang beses para may gusto siyang sabihin pero pinipigilan pa niya ang sarili. Sa halip pumuntong hininga siya. Ngayon, Anya matapos ang ilang segundo ng katahimikan. ano yung sinasabi mo kanina? Na hindi aksidente yung pagkikita natin. Seryoso ang boses niya, may halong duda pero mas nangingibabaw ang interes. Tumingin si Amanda sa pagkain niya. Inilapit ang tinidor tsaka marahang sumubo ng pagkain. Dahan-dahan siyang ngumunguya, parang binubuo pa ang sagot sa isip. Nang matapos, pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang gilid ng tablecloth. Matikas ang kilos, parang ayaw magpakita ng kahit anong kahinaan. Kinuha niya ang baso at saka sopistikadang uminom ng tubig bago muling nagsalita.
Sinundan ko lang si Marco. Simula niya, hindi pa rin tumitingin kay Room. Akala ko kasi paiba-iba ang babaeng kinakalantari niya pero iisang babae lang pala talaga ang pinabalik-balikan niya. Napatingin si Room kay Amanda. Napagtanong-tanong ko na rin ang tungkol sa babaeng yon. Eva ang pangalan niya. Singit ni Room, malamig ang boses. Napatingin si Amanda sa kanya. Okay, nalaman ko na may boyfriend nga si Eva at ikaw yon. Nasa loob ako ng sasakyan noon, nakaparada sa may kanto. Nakita kitang lumabas ng bahay. Halatang galit ka. Galit na galit. Halos ibagsak mo yung gate sa lakas ng pagsasara mo. Sinundan kita. Binantayin kita sa loob ng bar habang umiinom. Noong lumabas ka, sinadya ko na mabugkuan ka ng kotse ko. Tumingin na si Amanda ng direkta sa kanya. Ewan ko. Siguro kasi nakita ko sa iyo yung sarili ko. Pareho tayong ginamit. Pareho tayong pinagpalit. Na-curious ako. At oo, gusto kong malaman kung sino ka. Kaya pumasok ka sa mundo ko na magulo na rin? Hindi ba parang unfair nito sa akin, Amanda? Anong ibig mo sabihin na unfair? May asawa ka eh. Maigpit ang pagkakabigkas ni Room, halos pabulong pero punong-puno ng galit at pagkadismaya. Ginawa mo lang din yung ginagawa niya sa'yo. Gumaganti ka. Kaya ba sinabi mo na pwede kitang gamitin dahil gusto mong gumanti sa asawa mo? Kaya ba hinayaan mo na may mangyari sa ating dalawa kahit na hindi mo naman ako ganun kakilala? Hindi agad sumagot si Amanda, tila tinamaan pero pilit na nanatiling matatag. Umiling siya, mariin, tsaka tumitig sa mga mata ni Room. Oo, sagot niya ng malakas. Oo, gusto kong gumante. Gusto ko saktan siya gaya ng pananakit niya sa akin. Pero bukod doon, huminga siya ng malalim. Gusto ko ring maramdaman ulit ang init ng gabi, Room. Yung pakiramdam na may nagmamahal kahit sandali lang. Gusto kong may mga kamay na humaplos sa akin. Gusto ko yung pakiramdam na hinihingal ako sa sarap. Hindi ko na itatanggi yun. At ako ang napili mong gamitin? Singhal ni Room, halos mapatayo sa inis. Tumama ang kamay niya sa mesa, bahagyang umalog ang baso ng tubig. Huwag mong sabihin na hindi mo nagustuhan ang nangyari sa atin. Balik ni Amanda, matalim ang tingin, nanginginig ang papa. Napayuko si Room. Ilang sandali siyang nanahimik bago niya binigkas ang susunod na linya. Mababa ang tono at puno ng lungkot. Hindi ko maalala. Bahagya niyang umiling, pilit inaalala. Wala akong maalala, Amanda. Sumandal si Amanda sa upuan. That's fine with me. Wala naman akong pakialam kung maalala mo o hindi. Ang mahalaga sa akin, nagustuhan ko ang nangyari sa atin. Hindi mo ba nagigets? Lalong gumugulo, Amanda. May asawa ka. Yung asawa mo, kabit ang ex-girlfriend ko. At ako na ex-boyfriend niya, sumiping sa may asawa na. At ikaw yun. And so, sagot ni Amanda, dumiretso ng upo. Sila lang ba ang pwedeng magloko? Sila lang ba ang may karapatang gumawa ng mali at makalusot? Hindi ganun yun. Bakit? Dahil babae ako? Dahil ako ang asawa? Puro pasensya, puro tiis? Habang buhay na lang akong martir? Hindi ako santa, Room. Hindi ko sinasabing dapat ka magtiis. Pero hindi mo na kailangan tapatan ng panloloko ang panloloko nila. Balik ni Room, umining pa siya na mabigat. Pareho lang kayo ngayon. Nakibit-balikat si Amanda sa sinabi niya. At pareho lang tayo nasaktan nila. Pareho tayong tumanggap lang ng sakit na dulot ng panloloko nila. Huwag mo sabihin na hayaan mo na lang yon, Room. Tatanggapin mo lang na parang wala kang halaga? Nag-angat ng tingin si Room, matalim ang pagkakatingin niya kay Amanda. Napaurong siya ng bahagya sa tono ng babae. At anong gusto mong gawin ko, ha? Balik niya, mas malakas na ang boses. Matulad sa'yo?
Mabilis siyang tumayo mula sa upuan, halos matumba ang silya sa likod niya. Hindi ako gagamit ng ibang tao para lang makaganti. Tumayo na rin si Amanda. Mabilis, diretsong hinarap siya. Hindi mo ba gustong makita ni Eva ang sinayang niya? Anya, malamig ang boses pero may apoy sa mata. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Rom, tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, tila sasabog anumang oras. Bakit, Rom? Sa tingin mo ba habang nasa tabi ni Eva si Marco, makikita niya na sinayang ka niya? Ano bang laban mo kay Marco? Mayaman, may kotse, may pera, may impluensya. Habang ikaw, ano? Habang sabihin na ang tanging balak mo lang ngayon ay bumalik sa barko. Nanigas si Rom sa kinatatayuan niya. Hindi siya agad nakasagot. Ramdam niyang tumama sa ego niya ang mga salita ni Amanda. Tahimik kang lalayo. Tuloy pa ng babae. Sa tingin mo ba, manghihinayang ang ex mo sa'yo kung ganyan lang ang gagawin mo? Wala siyang makikitang dahilan para paghinayangan ka. Kung yun ang gagawin mo, talagang kakalimutan ka rin niya na para bang hindi ka dumaan sa buhay niya. Yun ba ang gusto mong mangyari? Yung hindi ka magmarka sa kanya? Tumahimik si Rom. Kumuyom ang kanya mga kamao sa gilid ng katawan. Sa loob-loob niya may punto si Amanda. At anong gusto mong gawin ko? Mahinang tanong ni Rom. Gamitin mo ko at gagamitin kita. Diretsong sagot ni Amanda sa kanya na para bang wala yung pagdadalawang isip. Ipagpapatuloy po ang ating kwento. Kaya stay tuned lang po tayo dito sa Kulay TV.